Itinanggi ng taekwondo coach na ipinabugbog niya ang naospital na yellow belter matapos itapat sa isang black belter. Hindi rin daw totoong may gusto siya sa yellow belter at nagselo siya sa boyfriend nito. Nakatutok si Oscar Oida. Ang kontrobersyal na taekwondo sparring na ito, nauwi sa pagkakaospital ng 17 taong gulang na yellow belter na si Cindy, di niya tunay na pangalan, matapos siyang itapat sa isang lalaking black belter. Ang kanyang sinisisi, ang kanyang coach. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, dumepensa sa batikos ang taekwondo coach. Wala akong intensyon na pabugbog ko yung bata. Expected na po pagdating ko sa taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. Lahat po yun, napaka-normal. Expected na po yun eh. Kasi nga ako, nasa physical sports po tayo. Dagdag pa niya, normal lang naman daw talaga na magtapat sa practice sparring ang isang lalaki at isang babae kahit pa di sila pareho ng belt. Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating ho sa tournament mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight. Itinanggi rin niya ang aligasyon na nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng dalaga sa isang practice session. Anya, pinagalitan daw niya noon ang buong team at hindi lang si Cindy nang madiskubre niyang may ilang miyembro ng team na nagbulakbol nung araw na yon. Wala rin daw katotohanan ang bintang na may gusto siya kay Cindy. Nagpaliwanag din siya sa pagyayaya niyang kumain o di kaya'y magsimba. Pag nag-aaya po ako kumain, lahat po ini-invite ko. Kumbaga, pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, may gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan. At hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Isang beses ko siya na inaya magsimba ho nun. Gawa po ng may nakwento ho siya sa akin regarding po sa family niya na ganito, ganyan. And ako, wala akong masabi nun kasi wala po ako sa sitwasyon nun, time na yun eh. Wala po akong right para sabihin na ganito, na ganyan. Kaya usually po, ang sinabi ko na lang sa kanya, mas okay talaga pag word ni God eh. Labis raw nalungkot si coach pagkat sa buong pagkakaalam niya ay kilala na siya ng gusto ng kanyang mga players. Nalulungkot ako sir kasi napanood ko yung video, hindi siya to kako. Hindi siya to, kilala niya ako. Samantala, natanggap na raw ng Philippine Taekwondo Association ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated at hindi raw ito naiiba sa resulta ng kanilang sariling pagsisiyasat. Na-review daw nila ang mga video ng practice at wala raw silang nakikitang indikasyon na sinadya at iniutos na bugbugin ang nasabing yellow belter. Actually, pag titignan nyo mabuti yung video, hindi naman papunta yung sipa sa muka. It's 2 body kick. Dalawang papunta sa katawan. It's just so happy yung second kick, padulas yung bata. Kaya tumama siguro sa muka. Pero again, dun sa video na pinapanood ko, when I was watching it, hindi ko makita kung paano tumama sa muka kasi nakaharang na yung supposed to being parang nagre-referee sa kanila. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ni Cindy ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.